na atong gibasa karon na itong portion, na diri ang gitawag sa Ginoo og explanation, pero na ako diri ang nagitawag caution, pero na ako diri ang solusyon. I-explain niya nga atong kaaway daw do sama sa leon na nagangulog, nagalibot-libot siya nang itag tukbunon. Gisulti na sa Ginoo na gani sa introductory sa verse 8 siya, be sober, be vigilant. Buti mag-sober, buti pa sabot, magtarong ka. Kung sa ito pa, magtinok gyud ka. Di ka mapa, gara-gara, di pa ka pababang-buang. Ano yung pagka-style ba? Vigilant, maaptikon ka. No? Kinalan nga, abtik gyud ka. Kay ang imo daw kaaway daw sama sa leon nga nagangulog. Ang atong kaaway mao gid ang yawa kining devil. Pero ingon ang polong sa Ginoo dinhi, pabantayon daw ta. Pero ni ay naay atong himuon sumala sa mga context na atong gibasa. Fighting the adversary wisely. Wala itong baton. Unsaon na pigbisog nato sa atong kaaway nga maalaman. Manungtok ta niya, di man siya kita. Gamito niya ang atong kahibalo. Gamito niya ang atong igdulungog. Gamito niya ang atong pantanaw. Ang atong nasimhutan, ang atong gipang action, ang atong gipanulti, buhat, gamito niya na as weapon aron makasa ka. Sa dihang makasa ka, guilty ka. Unya, sumay-sumayon din kaniya. Nga hangtod ma-discourage ka sa imong pagkinabuhing Kristohanon, mupalayo na din ka sa Dios. Sa dihang mupalayo ka, bugno pa ka siring. Di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mo makik-fellowship, di nakaganahan mo ampo, di nakaganahan ang imong hunahuna layo na ka sa Dios. Kaya na yung tinuod bitaw, napalayo na kung ka. Ang movement nga naghimo nimo maigsoon, dili ko nagpadul ka sa Dios, nagpalayo ka, damor nga nagpalayo ka, mo nay ganahan sa yawa. Sa panahon nga layo na ka kabihisnan, diha nakatukbon na niya. Pero sa akong nakita, dili gyud ko magpatara lang gyud ang mananap gihapon ay sa dihang gitukob na siya sa leon, maning kamot gyud siya nga mo resolve gyud siya ba? Pakigbisog siya kay aron makabuhi unta siya. Pero tungod kay kulang ang riskyo, patyon gyud kani madugay. Maigsoon ang atong pagtuo, maigsoon nagsugod sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios. Sa panahon nga mapalayo na taan imong pagtuo usab, no? Ayaw kalimot maigsoon, wala tay gahom. Sa dihang nagkatlag ta sa pagtuo, nakaangkon ta sa kinabuhing dayon, ang yawa na ning kamot nga patyon kaniya. Anak nga pagtuo, aron mo palayo ka sa Ginoo. Iyon ang pulong sa Ginoo, be sober, be vigilant, pagtarong, pagamping, abtek, igmat, ano ba? Malibot pasabot sa Ginoo sa verse 8. Kay buhi ang atong kaaway. Dili pwede nga dula-dulaan nato sila. Dili pwede nga atong kumpiyansa-kumpiyahan sila. Nga naman, gamahanan sila. Kita powerless. Ang atong naa sa ato pwede niya gamiton nga weapon aron pilgitan niya. Atong kasing-kasing, no? Kabalo siya mo pili, kabalo siya mo bati, pero gamito na sa yawa sab kung di ta kabantay. Panan ka na babae, sumala sa imong choice, ganahan jud ko ng puti ay. Ganahan jud ka ng sigag mata, pero puti man, lingin ug naong. Laylay mag-shape ang naong sa babae. Nya na panit nila, na gansangon, na puti nga hamis, na puti nga kuan kining sa tawag na pale. Saan sa Bisaya ng pale? Luspat. Luspat? No? Namin na ang mga lalaki kilalay po ng choice. Na pwede siya ganahan anang puti. Kaya basig masakit to na, di na siya makabuhat ng init, kaya mong lagom. Oh. Napoy babae, ang lalaki nga ganahan po ng puti. Di siya ganahan tong taas kayo, gusto niya ganang mubura. Di siya gusto itong kulot ng buhok, gusto niya, ano no?
Pag mabalon na sa yawa, diha kasakyan niya. Bisag minyo god. Sabungon ka niya. Mailad yun ka. Ilad ka. Daghan kay di akong experience yan sa ng Rocky Tulpo. Daghan ko yung mga ana din. Kay nagi nang yawa. Sa atong panahon karon, kung naapay gitaw kog labaw pa sa kanang full time or full blast, labaw pa nang apolong ang ginahimo sa yawa karon. Nga naman nagkamubo na lang kayo yung panahon. Kita nagkamubo ang panahon sa kalibutan. Langit mapunta padulong, problema. Siya impierno gud siya padulong, kabalo siya anak. Nya mag-antos na siya dito sa walay katapusan. Napay nangutana nga kung luwas na daw mo, ngano nagbuhat man mo maayo? Iko isa pa. Murag sayop ba ng pangutanaha ba? Sayop gid na. Kaya wala naman sa istorya kay bali ba nga. Ngano eskwela pa man ka nga enroll naman ka? Aga magi ka eskwela kay enroll na ko ka, di ba? Sa kakadaw ba na babaw ng eskwelahan ng wala ma-enroll? Kaya mo bisita sa eskwelahan? Ikaw pang estudyante ka diha. Napailain. Nganong suod mo kag nganong sige mo kag trabaho anong kumpanya nga nadawat naman ka. Tarong di na. Siyempre mo trabaho kag gidawat na ko ka diha. Namo mo na rason nganong magkinabuhi mig tarong tungod kay giluwas na mis Ginoo. Mga buang ba imitong una gikaluhian sa Dios, muna lang tarong na meron. Kasi gusto nimo kanang balikon na mo tong among kagapon, umupatay mi tao, unahon ka. Hadlok no, kutong no. Salamat ka kay nadawat na bis Ginoo ingon mo mga anak sa Dios. Kaya kung balikon na mo mga tubuang tunguna, ay umot ka lang, yung tuuna mo ron. Hindi mo kung pangunaw-unaw gibali nga, apang buhat o maayo makaluwas. Dili, ang among gisaligan tong gihimo katong finished transaction ni Christ dito sa cross, mo to ang kaluwasan nga among naangkunan. Amo tay kabayaran o kapasiluhan sa among sala. Nya hintuo man mi, nya gihatag man ang regalo. Nadawatan na mo na. Nya karon kay nadawat naman mi, magtrabaho na mi. Ay ikaw kaya po man ka tudluan ka, di mo pugka. Sa kinabuhi maigsuon, mo gid ang pinakalisod ang nang pagkinabuhi Kristiyano. Ako na gitun-an. Ako nang gitun-an. Kalisdanan, ambot sa inyo hago. Basta kay kung mo ikaw kalisdanan, hinadi po kalisdanan. Kaya pag-eskwela, hinadi mo po pag-eskwela. Pag human hinadi, himbati, may po kukaling pasar ko. Lipay sa ko. Pero ang pinaka-struggle nga kinabuhi maigsoon ka ng pagkinabuhi Kristohanon. Pero kung masabtan lang na ini mo ang pinaka-the best na kinabuhi, kanang kinabuhi Kristohanon, ang pinakahayahay di ay, ngano, naakay amo, nagpasalig na daan mo, makikuyog ko nimo hantod sa katapusan sa kapanahonan. Nagsaan ko siya sa mga anak, kinsa mo dahil sa aral na nabi, mga tao man sa Diyos, dili mo na ang mga tao nga kinabuhi ng kalibutan, mga tao na nga iya sa Diyos. Kung nasabtan lang nimo nabi, nga nakigsaan ang Dios sa imong anak kun ka. Nya ikaduha, wala daw problema, wala yung mga problema nga kanang moabot daw sa to nga dili na to kaya. Ingon sa Corinthians, nag-andam na siya glutsanan nga aron makaya gyud ato. Kaya ay anak. Tagakalibutan gisaaran sa Ginoo anak. Wala mga Kristohanong gisaaran anak. Ikatulo, binuangan ka. Insya ayon nagpanimalos, ako ang panimalos. Kung imong sabton kung gibalinaw kita, pag nasukuta, kay among-amongan to, gibinuangan ta, ang pinaka worst nga honaw nato, patay man. Basig nagtuot tingal ka, anak. Mo patay gyud ta, may pinaka-climax ba sa kasuko na to, mo patay gyud ta. Kabalo man ang Ginoo kung makapatay ta. Gukuron gyud ta sa gobyerno. Diba? Di may kaso pa ka. Kapungtan pa ka sa mga kalahi ato niya. Pero kung siya manimalos para nimo, kinsa may kalabano nila.
Iyon anak hayahay mga igsoon ang kinabuhi Kristo kung nasabtan dahil na to ang kinabuhi Kristohanon. Ngunit pinakahayahay ang kinabuhi. Nga naman, mamatay kang mabuhi, iyan ka sa Diyos. Puloy-anan niya langit. Saan na sa Diyos, kung asa ko, dito po dunya mo. Kaya mga nasa kalibutan, di sa aran na ina, dilioy, ang katurang nakaangkon o kaluwasan sa iyang kalat. Kaso lang, sabtang ni atas sa kalibutan mo, di bantayan na to. Kaya na gustong ta na to, nga dili mo uyon ang kabubuton sa Diyos ba, kaya struggle sumana. Diha ka mo sakripisyo, dili ko ani, dila masuko ang Ginoo. So, may tendency biyaan gito nimo. Sundo nimo imong ang kabubuton sa Dios. Nga naman, diha nimo matagbaw, diha nimo matilawan ang hayahay sa panahon nga kahimutan ka sa Dios. Dilibot pasabot nga hayahay ang kinabuhi. Wala na kay problema, wala na kay tuson kung nakas kabubuton sa Dios, dili. Kaya na maghapoy mga testing sa kinabuhi. Wala gyud mga tao na kay mga nakaistorya nga mga milyonaryo kanang mga coaches ba sa kinabuhi. May tungod sa kanang gitaw kanang freedom, kanang monetary system as kanang gitaw na to financial freedom. May mga coaches na adisir daw sila na himong ingon anak sa ilang pagsugod kay ingon nila sa iyon ra sa ilisod po di ay kay ngano man na i-delete nimo sa imong kaugalingon. Labi na gastador ka na dako kay struggle na nitong una mo pataka lang ka gasto nga bisag wala pulos basta kay ganahan ka mo palit basta wala gasto dili day sa financial freedom kinahanglan usa sa pinaka the best nga kinaiya kana mo pugong kasi imong kaugalingon. Kalabano nimo ang gusto nimo. Grabe no? For the sake nga makalapos ka anak gikan diha. Kaya kung di ka mo struggle, wala. Di ka gawas. Magpabilig gihapon ka atong 1 day millionaire. Pero whole year sustainer. Ang kanang mga coaches, usapon sa ilang ginasulti, kung mahimo mo avoid yung kag utang. So bahalag na ang tusuno nimo at least wala kay struggle anang utang. Kay sa utang gud kibali ang mahitabo gipilok-pilok na diha ang imong kwarta ibayad sa iha. Muna kung sa financial kining literacy makita nimo na yung mga butang nga bantayan nimo. So dinhi sa kinabuhing Kristohanon may igsoon. Siyempre, adversary ko ni. So muaway gyud ta. Ala mo pa magpaloko ra ka niya. Ala mo pa pingoy-pingoy ka. Dato mo fight gyud ka. Unsa to pag-fight pa so? Sigasigahan na to mata, singkasingahan na to dili. Ang pinaka-wise na may igsoon gi-explain na niya daan sa ibabaw. Tanaw ra ko na. Ingon sa verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Ikan ang ginawa na ha? Sa verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Kaya purpose niya sa imo ha, that He may exalt you in due time. Ano sa kanya i-exalt? Kung magpaubos ka sa insakto pod ka panahon. Kung may kag humble gani, bot pasabot, dili ka magmatter kung binuangan ba ka o dili. Wala nagmatter kibali kung nalupigan ba ka o dili. Ang imong punto diha ba, ginahimo nimo nga makapahimot lang gyapon ka sa Ginoo bisag binuangan pa ka. Para na tikasan di ay ka, palitan, nagnegosyo mo. Pagkatapos ang profit ninyo like for example 25,000. Yun niya, warang parebahan ng inom utang, hating kapatid. Pagputang sa baso, sobraman ka maipikas, aron mo parehas, imnan niya. Patas na. Imo na ako na Pero kung imong sabton, nakalamang na sa daan sa imo, kaya nag-inom na ko siya. Nakuha na to? Susuko ka, kaya nga naman nakalamang pero ang yun sa Ginoo, paubos lang. So gilamangan ka, niya sa may buhaton nimo. Sagpao nimo tong iyang buko-buko aron mo gawas tong giinom niya. Aron mo patas gid mo.
Sang din na lang itong nabugok po niya, oy. At least na kay mainom gihapon kay Diyos, magyapon ihatag sa imo ha. Pareha po magsukod sa baso. Naimnan lang itong isa. Nako, ano to? Nalamangan kibali ka. Pero atubangan sa Diyos, katong gihimo sa imong kauban, namintaha naman to, masuko siya atong kapamintahaan. So, ang iya kahimutan katong, nagansi kibali. Sa ato ka, hindi mo ito gustong gansi. Nakuha na to? Sign na siya sa humility gyapon. Sign sa humility. Nato one time nga nagpalit ko og kuan, tambarak mo na to. Ate, ako nagtawag komedya la sa akong nahon ba nga. O dili na problema na. Inyo na trabaho pod. Kay inyo man i-store. Di ra mo pahangyo ko na ng 15 centavos. So dapat mobayad po mo sa insaktong sukli. Gitanaw ko nag-ano ba? So gi-close niya ang iyang kahira o hinggawas, excuse ha. Pero nagpila may. Tatod, balik siya dito. Yan. Nala siya na 25. Hatag na siya. Ini siya. Imo na lang na 25 isang sir. Ano na. So, na ako'y sinsilyo nga 15 centavos. Ano. Mong tayo kulang po. So, ako pong itin ko, aron dili po ka lugi. Siya kung gidawat ang 15 centavos, siyempre cashier ka, malugian, magigana kung napulo ka 15 centavos, pila na to? Short yun ka 150. No? Ano 50? Kuha pa ni 15. Kuha na ko tong, sakto na ko nga. Ingon din itong, siya nga, grabe itong tawanan. Ang ako nadunggan sa loyo, inani, grabe. Pila naman ng sinsilyo o ka ng mga centavos unta, ano ba? Pero into ba po itong isa nga, dili, uy, insakto mo itong gihimo ni sir. Sila nag-ialali sa loyo. Pero sa ako, orang ko nga, okay rin ko ito, mawala ito sa ako, 75 centavos, o 85 centavos. Di mo ito, makapatay na ako ngulit inyo. Pero, ang tubag na ko, o inyo man ang trabaho po, ma'am. Insakto man among gibayad, so dapat insakto po na mo sukli. Sa, dahil na! Diba? Dili mo na sa. Hindi sisot, kira mo kang tinuod po. Nga nung masuko, magkakalang inang mo ka sukli. Yung ito isa, grabe yung 75 centavos, na, siyempre, kung sayok ang imuhang prinsipyo, nagi mo, abin gihapon sa sayok. Pero nahing barok, insakto mo itong gihimo ni sir, wami sa pato. Sakto mo ito. Awan na po kung apel nila. Nakaw na ko. Kuman ako. Iran niyo ito ba? Bahala pa o unsa ng mga butang at least nagbarog kag insakto. Wala kung sisoban. At least nagbarog kag unsa insakto. Sa kinabuhi may son yun ani. Fighting the adversary wisely. First, we need to be humble in God's perspective. In God's perspective gani, but pasabot diha sa panlantaw sa Dios, diha sa mga mata sa Ginoo. Humble ka. Nakita nimo nga taas kag ranggo kaysa ilaha. Ang humble na dili. Ikaw ang munawag sa ubos. Di man pwede nga kining imo na sa ubos sa kaon niya ang level nimo. Ito ang ubos. Ito ang stop down for the sake sa kaayuhan. Si Jesus Christ ito, Diyos man siya. Wala'y tao nga makaabot sa level niya. Siya hingnaw. Sign na sa humility mo igsoon. Galing ng versikulo sa Bible, dibiyaan niya ang langit, ha? Mingnaog sa kalibutan para sa mga makasasala. Tungod anak, nakaangkon ta kasiguruhan karon. So usa na sa mga idea nga pamaaging mapildi nato atong kaaway. Be humble in God's perspective. Bantayan nato na kay nay mga panahon nga kunata sa authority, pagkatapos nakita nimo murag musaka din imong garbo, makalimot ka sa humility. Makalimot ka. Ay mo kalimot nga sa panahon nga mupaubos daw ta ug ang Dios ipataas kaniya sa insaktong panahon.
Ayaw mo kalimutan na kanang word in due time. Sakto ba? Pildi ang yawa anak. Sa panahon nga gamitan nimo siya, minaro ba nga style? Sukon ka niya, palaguton ka niya, o sa gyapon ka. Lingod ang yawa, sorry, tawa na di mo madaoy. Biyaan ka siya yawa. Kaya dili mo dahil ka madala. Kung ang imuhang kinabuhi maigsoon, makapenetrate ka diha sa kabubuton sa Diyos. Usama na sa giingon sa Ginoo, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Sa panahon nga mupaubos ta, apil na diha ang garbo, ang kahimtang, ang sitwasyon, ang imong naabot, unsa imong profession, wala na nang nagmatter. Ang pinaka-importante, makalipay lang ka sa Diyos. Nabi ito mga panahon sa na, pastor mong tapuno, pero nagani, yung mga membro, akong sabot nila. Ako yung sabot. Instead nga, magyaw-yaw ko, instead nga, masukot ko, instead nga mag-anara ko, pastor ko, wala. Hindi sila kadungog ana. Nga naman, muna'y pamaagi nga, mapildi na ko ang yawa. Sa bantayan na ito na, no? Usa na sa pagpamaagi nga mapildi na to ang kaaway na to. Number 7, number 2. Sa verse 7, yung napunan siya, casting all your care upon Him, for He carried for you. Ay mo kalimot, kung namin mga kalisdanan na problema sa kinabuhi, na kawaladon, na mga balatian, or whatever, nga mga imong ginaantos, nga usahay makain ka, unsa kay solusyon aning tanan, no? Mismo kita ba, wala takabalo kay siyempre, wala man takabalo sa unahan na to. Ang Diyos na ibalo man sa tanan. Wala takabalo nga kanang imong gisudlan, mo ni pamaagi sa Ginoo nga maangkunan nimo tong gidesire nimo. Nalay mga panahon nga dili ta kasabot. Pero maigsoon pag ang Ginoo mo guide sa imo kay narakas kabubuton sa Dios, sigurado gyud ko nga dili gyud kadadon sa Ginoo binuang. Dili gyud kadadon sa kadaot. Kaya wala pa ko nakita sa Bible nga ang tao bisan nag-antos siya unya naas kabubuton sa Dios, wala siya hingdaog. Nagbadaogon gyud siya. Nay babae bitaw diha si Simeon o katong si Hana ba to? Ang ngalan atong tigulang. Kahing-ingon na siya nga, Lord, kini pwede na ko mamatay kaya nakakita na ko sa akong maduluwas. Ha? Kung imo tanaw ng history sa kinabuhi may lisod oy. Nay mga panahon nga di siya mukaon pero moapil siya sa pagampo. Nga naman naghulat siya nga makakita siya sa iyang manluluwas. Sa diha na sa Jesus Christ, di siya pwede na ko, Lord, mupahuway. Nga naman, nakakita na ko sa akong manluluwas. Di na sa iyo, oy. Pero mo ito iyang tingunga. O, gigrant sa Ginoo. Si Simeon po, sa dihang naatuban na si Jesus Christ atong panahon na, siya. Okay na sa iya. Nga matapos siya sa kalibutan, nga naman, mo ito yung pinakadako nga design. Nang nay mga panahon usay di ta kasabot. Pero sa ako na learn ba, bisag wala ka kasabot ani, basta naalang ka sa kabubuton sa Dios, sigurado gid ko nga naay purpose ang Ginoo ning tanan. Naay purpose. Palayon lang. Kaya gatras. Tayo lang. Kadito sa unahan masabtan nimo ang tanan. Ay, tuo no. Mag-enjoy gid ka. Kay sa akong pagkaton sa pulong sa Ginoo maigsoon. Basta naalang tas kabubuton sa Dios. Walay tumoy ana sa kinabuhi niya nga magbasol siya. Nga naman naa-assess kabubuton sa Dios. Tanawa ra si Job, mobalik rin gihapon ta kan Job usa sa mga pinakagwapong example. Bisag asa nga kantos pag kinabuhi ba si Job, nagi mabahin gid siya ba? Gapong example. Di man ka anak. Sa dihang gibi-BI na siya mga friends, no? Ang iyang mga relatives wala na siya nagtagad sa iya ha. Mismo ang iyang asawa, no? Murag gikapuyan na gito pormaha tingali ba? Pabilin gapon ka ng pagtuo ni mo sa Ginoo, tungluay mo Dios sa pagpakamatay. Pero si tubag ni Job, wala gid makasala sa gihapon sa Ginoo.
Nga naman, tinarong gihapon ang iyang gisulti. Tanawa, sa tumoy anak, kung makaluluoy ba si Job. Ingon ang Bible anak, before sa ending, gisulti si Ginoo, gi-multiply ang iyang blessings. Nga naman, naagpabilin siya sa kabubuton sa Diyos. Kaya mga panahon, wag na waste na ang mga butang na nasa tuwa, pero nagpadayon gihapon din sa kabubuton sa Diyos. Wag na waste na ba? Pero tanawa, ang tanan nangawala na ito kong Job. Mga anak niya nangawala na, yung mga tanan. Ang living niya nawala na. Kung sa ito na porno yung naging pagka ito, nasakit pag yun. Motong gidown siya sa mga friends. Pero tanawa, yung napulong si Ginoo, bisang panagpat yun siya, magpabiling gyapon siya maghimay sa Diyos. Kung imong sabton, wala gid sa mobiya sa kabubuton sa Diyos. So tanawa, di ingon na Ginoo, dili ko modawat sa inyuhang mga halad. Kung dili si Job ang mag-offer para sa inyo, tanawa ra ko na. Ay, i-recommend ito sa Ginoo itong binuhat o binuang siya. Dili ay. Pero nga nung undergo siya to, kaya ma-prove ang imong loyalty sa Ginoo. Muna kung atong sabton maigsoon, ikaduhang butang, bisag unsa na kahimtang sa kinabuhi, sama kang Job, bisag patyon pa daw siya, magpabili siya po pangalagad sa Ginoo. Maigsoon, that is trustfulness ang tawag ani. Sa ato pa, kanang sa verse 7, casting ko itugyan daw nato ang tanan nga pagkabalakan nato sa Ginoo, for He carried for you. Kay siya nag-atiman sa ato. Gamito nato ang word trustfulness. So kung sa number 1 is be humble in God's perspective, number 2 is be trustful. Be trustful God on any situation. Sa bisan unsa nga kahimtang maigsoon sa kinabuhi, kung masalig ganimo ang Dios. Nagtuo jud ko, ulampas gyud kag ako na. Kanya sa diha mo sa krip kanang makalapos na ka, makaginhawa kag laom unya malipoy siya. May gid nga nagpadayon ko no. Pero na mga panahon, na mga kaigsuunan nga bisag tumatugan na sa gabi, magka-chat me, mana ka balik sa Ginoo. Ay palayo. Kay layo na ka kayo. Lisod na ka pag-rescue. balik. Basta mo patoo, mumayo ang dagan sa kinabuhi, mabalik ang kalipay niya, magmalinawan sa siyang pagpuyo. Pero kung di siyang patoo, huwag mahimo. Parehara mo na sa doktor, kung imong gidala ang pasyente dito, kay maluoy kas pasyente, kaya ang doktor may makaharisita o nagtambal para sa iya. So gitabangan na nimo. So nana, gihimo na nimo ang tanan. Pero pagkabot ito sa doktor, di mo cooperate ang imong pasyente, wala mahimo kay nga. Wala kay mahimo ba nga nagdala. Magpungot pa na kahinoon. To, ano lang yun. Gigastuhan ta ni ka, gihaguan ta ka niyo, hindi pa ka mo cooperate, kung tabang na diya. Pag iyo sa doktor ginhawag law, ginhawag law, pitlo kung tanong karon. Ano mo. Nga naman, iyo man naghaguan siya. Pero huwag kayo mahimo kung di mo cooperate yung pasyente. Ngayon, doktor, sabi akong kuhaning awa mo kung ma-exam, o yung ma-examin ako sa iya, kaya di mo kooperar. O di na sa nagdala. Sa na ginasing kongdan. Amen? Kaya kita ang mga Kristohanon ma-exam, ang pastor yun, yung kaamot. Matudluan ta, magkinabuhi tagin sa ito, pero kung dili, ika mismo magpatuo sa pulong sa Ginoo, wala mahimo ang pastor na, wag yung mahimo ang pastor na. Isa mo isig ampo, niya ang Ginoo nga, hono nag-ampo dong. Di na ko amin ang ampo nimo, kaya wala ko tagi-ampo nimo, nagsipo badlong magyapan. Israel ito, di na ko gusto mag-ampo pa kakutruan na ha. Badlong siya sa Ginoo. Nga naman, mga badlongon man itong ipangampo niya, wag mo tuo. Mo rin, mabot ang panahon, may nang Ginoo. Ay nag-ampo na dyan. Ay na, kay lingog-ngog na sa akong dunggan eh. Wa magapoy, kwento, tawahan na yung giampo. Tudluan, madlungon sa wayan matun. Paligid mo pa to, di pasagdan. Amen? Pasagdan. Di ba na ito sila kaaway? Pero kung ilang may gusto nila, di, sige lang. So the second thing, to fight the adversary wisely, be trustful God on any situation. Saligi ang Diyos. Saligi yun.
Kung di mo makaya na siya, sigurado di na to kaya, pero kaya na sa Diyos, hindi na to makaya. Kana lang butang abisan ang luha ang aga sa imong mga mata, kabalo siya kung sa meaning ana. Kita magtanaw, kaluoy niya, hilak man siya. Oh, pero ang Diyos, kabalo siya sa kahulugan na. Kabalo siya kung sa kasubo, ang kasing-kasing ang tawanan, ano yung hilak siya. Kabalo ang Ginoo sa kahulugan. Kabalo po ng Ginoo sa solusyon na. Nakanatawahan magpabilin di asama kang Job, paubos siya sa Ginoo. I-lift up yun na siya in due time. And due time, Igson, it takes a lot of time. Kaya nga naman, kang Job ito, ilang gusto ka mga panahon, alis siya na ulian. Pero, iyon ang yawa. Kung ibusapton ba, sa istorya nila sa ni Satan o sa Ginoo, mabasa niyo sa Bible nga, murag nakapanghinambog ang Dios kang sang Job, sa gihimo ni Job ba. Managi-bless mo na kay alang. Hinsunod di mo na kay imo magipanalangin pero tandog ka na. Today, gitandog na siya. Tingulingo ang yawa, di mo kaya. Pabilin magyapos Ginoo, di mo kagbisag patyon pa siya. Magpabilin gid siya magyumaya sa Dios. Ingon ang Ginoo, walay sama ang tawhanan sa bukyuta, di mo kagunaw mo na. Kung nakasulti ang Ginoo to, di apil ta kasi baga tato di siya kapareha. Wala di makapareha kay side ang Ginoo sa naguna, ug sa ulahin niya kabalugod ang Ginoo. Di na lang po mo pareha ang Job tingali. Bisa gali kang Solomon, wala kong ngandoy na mo pareha ko kag malamon kay basig madugangan si Ma'am Dorin. Tumuto siyang kaalam. Nya nalayo na hinon siya sa dihang kini mga babae may dahilan nato. Babae may sinugdanan atong tanan. Gusto mo niya ang tanan beauty sa mga babae koko niya. Iya kita nan. Way ayo ko ning dinulo ta. Dinaw na ito iha. Di mo 700 yang asawa. Nya 300 kabo kabit-kabit gitawag atong concubine. Nya tanan nga mga kauban niya sa iyang panimalay, 1,000 tanan. Unawan diri ko sa kalibutan, ngano si David ilang gihimong idol? San David, dili man san Solomon. Ang pinakadaghang babae si Solomon man. Di man si David. Ilan may babae ni David? Wala gani ka 1/4 sa kang Solomon. O babae si Dudan, Solomon, pinakadagis. Pero may isa ni nani. Ang yawa, maro gid siya. So kung dili ta kabantay may igsoon, pag nais kaluyaw na to, nangat tay mga problema sa kinabuhi, mo palay na ta nga naman mo. Ang yawa, i-discourage din kaniya. Tanawa, yun, kamuhanan ni mong Diyos, nitabangan din ka, wala man. Wala na mo na to, wala, magand magtagad ang Ginoo sa ako sa akong kalisdanan. Diloy, nagtagad ang Ginoo sa imo ha. Ila doon asayaw ha. Pero kung imong isalig ang tanan, kasama kang Job, mabalag, bisa pag patyon pa kaniya. Mga lakad kita tarong sa Ginoo. Ang yawa, matras ana. Why, naka-full blast naman niya pagsalig sa Ginoo, di na matarong. Ano sa yawa, di pa kaya ni. Hawa na siya. Pero kung naghuyang-huyang ka, mora. Sige, dayon. Hindi lagi to. Di na tinuod ng giwali ni pastor ninyo. Di lagi na tinuod. Tanawa, anak. Hangtod yun nga, wala, di na kumpra yun. Pero kung masaligon ka sa Diyos, bisa kung sa pekenta, ang yawa, matras siya mo. Matras siya. Be trustful God on any situation. Saligigid ang Diyos, bisa kung sa nakahintang nyo, kung sa imong gikinahanglan, ka-provide yun ang Ginoo. Wala talang. Sigurado yun na, umabot. Kaya di yun mamakak ang Diyos. Ingang inudool mo ka na ako, tawagon mo ako, huwag ako mutubag ka nimo. Nagi na sa pulong niya, Jeremiah, nagsulti kitang Ginoo sa Jeremiah. Muna ang kuling number niya. Jeremiah 33:3. Tubagon ka niya, pakit o pagka sa mga kaibulong butang, nga wala pasukan nimo pagi. Mga amazement, magyanin mo na siya. Kung magpabilin, kita sige daw. Pero kung dili,
Lahing nga amusement imong maagyan. Wala, kuya raw ni kinabuhi na ako. Ma-amaze magyapon ka. Pero delikado na. May ito na amusement para sa himaya sa Diyos. Amen? Nindot na kayo. Katapusan, ikatulong butang na angay na tong buhaton, pakig-away na to sa atong kaaway na maalaman. Verse 8a. Yung napulo sa Ginoo, be sober, be vigilant. Kanang nga word, kanang nga mga words, gamito na to ang isa ka word ng gitawag mindful. No? So gamito na to sa mga statement, be mindful in God's word, way, and will. Kung ikaw mindful, mahuna-hunaon ka kanunay sa asa, sa pulong sa Diyos, sa pamaagi sa Diyos, o sa kabubuton sa Diyos. Muna ang vigilant. Kay unsa man nga weapon ang imong iawa sa imong kaaway? Pulong sa Diyos. Saan sa nga pamaaging mahimong tino ka? Sa kabubuton sa Diyos. Saan sa nga pamaaging nga matarong ang dagan sa imong kinabuhi? Sa pamaagi sa Diyos. Muna kung mindful ka, no? Gahuna-huna ka kanunay anak, mora ba ni ang pulong sa Diyos? Mora ba ni ang gusto sa Diyos? Mora ba ni ang kabubuton sa Diyos? Maigsoon, resulta ang sober and vigilant. Nga nilisod sa imong una-una, be mindful. Be mindful in God's word, way, and will. Kaya kung mabinantayon ta maigsoon, tungod kay nagbantay na malandong ta sa pulong sa Ginoo. Mabinantayon, yun ka, kaya nga naman, kada, ingon na ba ang Ginoo, ingon ani. Tindihon, Ginoo mong kaway, kaya nga naman, na instruction ng Ginoo. Sa ako nag-ingon sa disco na to, mo ba ni manual na to? Dagad kapildi ang mga tao kung mupalo ta sa manual. Kaya kanang mga kitawag na to, mekaniko, adisir sila na mamaster anak nila, na bisag wala pa nila tanawa ang manual, kaya nag-study na daan sila sa manual. Nahasler na sila ba? Kung na-master na sila muna, na-memorize nila na kung kini ang problema, mo ni solusyon. Ano na rin kasi, nag-aso-aso naman ni Kuya Andre. PCB valve na problema anak. Puro husoto ni mo. Imong hinluan. Pag mo function pa to siya, mo balik to normal. Nana ba? Nagbirit mo na ko na. Tanawan siya. Bugnaw si lalong. Init siya babaw. Thermostat na yung mana, may problema niya. Hinluan. Pagdaot na, ilisang bako. Nga naman, kung wala pa to siya na ibalo, iya itong gibasa sa manual. Pero kay na-master naman siya, pag ingon ani ang problema sa sakinan, ingon ani ang solusyon ani. Muna ginahimo sa mga mekaniko. Muna magkantong ko sa mekaniko, patakala po kung kuan, himo sa iyang description, guba imo sakinan. Mo lang may tabo, no? Wala ang nagtudlo sa imo ha, sa iyo pag itudlo nimo, husamo to guba imo kinabuhi. Mo na ang dagan, sa pakig-away nato diya sa tong kaaway, kinahanglan baro ka, wise. Kung sumbagayon na to, pindihon mo ta niya. Anita sa movement na to, na maglagon siya sa ato So di na siya mapadayon sa ato kung tintal, kaya nga naman, hindi na maglagon pa siya sa ato awat lagot Kaya naman, ang ato ang Diyos, mas gamhanan sa ngatanan. Parang, diya sa Bible, nga puno si Ginoo, nga nung itugot sa Ginoo na, kapag iyong tayo inaling ng mga problema, na ibang inaling ng mga sitwasyon, tungod kayo sa verse 9, tanaw sa verse 9, when whom resist is steadfast in the faith, no? Kung makaresist na ta, blikong ta sa pagtuo, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Dili lang kung kita daw ang mga ana, hasta to itong naigsoon, nagkinabuhi, o nag-una na sa kalibutan, no? Nag-agi sila. Pero dili sa verse 10, makita nimo ang katuyuan sa Diyos. Sa verse 10 siya, but the God of all grace, no? Apan ang Diyos daw sa tanang grasya siya, who hath called us unto His eternal glory. And then mo nagtawag ka nato diha daw sa, yung sa verse 10, nagtawag ka nato diha sa eternal glory, sa himaya niya nga walay katapusan. And siya pinaagi kang Kristo Jesus after that ye have suffered a while. Kana mga panahon nga nag-antos ka, nag-struggle ka, suffered a while na imong pulong sa ina, Joter ang gidana nga panahon.
Nga naman, aron daw nga mahimong mahimpit daw ka. Make you perfect, no? Para gyapon sa kayuhan na to. Kaya nga siya, make you perfect. Mahimong mahimpit ka, establish. Ang like term ano sa binisay na to, kanang gitawag na to, mapundar ka. Mapundar ka. No? Or batukod yun ka ba? No? Oh. Pagkatapos, strengthen, lig-unon ka. Napundar naman ka, lig-unon pagid ka. Unya, ipahiluna patyug ka niya. So, dili gan sila ita. Kung muagi ta ka nga training, aron nga mahimong ma-establish ka, mahimo kang ma-strengthen ka, no? May settle ka, ay ayahay kayo ang tumoy aning tanan di ay dili nis kadautan di nato. Muna ang kinabuhing Kristohanon maigsoon, kung masabtan lang nato maigsoon niya ato bitong tan-awon kung unsa di ay ka lig-on ang ato ang gisandigan. Ang Diyos kumiso walay makalabaw sa Diyos, walay makapili sa Diyos. Na kung atong himuon ning mga butanga para sa himayan sa Diyos, ingrid ang Bible to establish, no, to make us perfect, establish, strengthen, settle you. So kung natay tulo ka weapon nga atong gigamit pagpildi sa kaaway, ang resulta din yung may mo perfect. Hingpit ka, no? Makumpleto ka, mapundar ka, malig-on ka, mapahiluna pagid ka. So walay dili di ay binuang ang katuyuan sa Ginoo sa ato ah. Amen? Kana mga sundalo ito, kana mga kumpatan, kana mga army. Istorya yung Brother Arlene bitaw. Sa training nila, inunan kapoy na. Padaganon ka. Gikuhaan na ka atong bugat. Ang imong manahuna ba? Naarman to, gaan na ka isang lawas. Paghawa ato. Grabe kalikon yung lawas daw eh. Kaso lang, ang lawas magkadugay. Pagka-weak naman siya. Kung na, manglukso daw sila, pak. Pila ka kilo daw nilang pak nila. Naging maasok sila. Okay pa, lukso ka dinakalayo dito na. Yung bukat yung dala. Nadugay, ang tuhod yun ang may problema niya. Niya pa na, injection na yung tuhod niya. So, likon siya. Kasi yung sa ako ko pastor, wala, idaran ako. Lahi na gito muna. Mulahi yun, basta makatigulang ta. Pero sa itong pagpangalagad, bisag mo matigulang, magilagin ang tao. Kalimot. Magpabilin gihapon mo tapos pag kinabay tarong diya sa Ginoo. Dili kung makadugay, makadaot na hinong ta. Dili, damor nga makatigulang ta, well experience na ta, damor nga magamit ta sa Ginoo. Nga may mo example sa nasunod na ta. Amen? Muna siya, fighting the adversary wisely. Be humble in God's perspective. Be trustful God on any situation. Be mindful in God's word, God's way, or God's will. Ang purpose, to make us perfect, to establish, strengthen, and settle us. Nindot kayo ang kinabuhi kung may nga ng mixon. Pero sa mga young people, pag-unsaon to pag-fight atong kaaway, kaya dili na ba na mahunong? Samtang buhay pa tama, sige gina siya. Pero makita na nga wise ta, biyaan sa taniya niya, balikan na po tag, tanaw na nga ba, basta nagluag-luag na na Alam, masalod na po sa mga bantayan natin na pirmi. Nga di kita masudlan pirmi sa away. Amen? So, ayok, na nasabta na ito na, ma-apply na ito sa kinabuhi para sa kahimayan sa Diyos.